Good morning mga boss. May gagawin na naman tayong TV, no? Hisense ang brand nito na 40 inches na smart TV. Ang problema nito ay wala daw power mga bro. So plug in natin, no? Yan, plug in natin. So dapat mayroon tayong makikitang pula dito mga bro, no? So wala talaga siyang ilaw na pula or puti, tama pula nga itong Hisense na to. Dapat may ilaw na pula. So wala tayong makikita, no? Isa tong Hisense na brand na 40 inches na smart TV. So buksan na lang natin mga bro. Alamin natin kung anong sira na to. Kalalapag lang nito mga bro. Mainit-init pa. So shout out. Good morning sa ating lahat mga kapatid dyan. Sa mga mahal natin mga kapatid na mga vlogger dyan. Kumusta? So buksan na lang natin na malaman natin kung ano. So ito palang model number ng ating gagawin na Hisense, no? Ito model number 40A5600. At mapalad tayo mga bro dahil silyado pa ito. So ibig sabihin tayong unang bubukas nitong brand ng TV na to. Medyo mapalad tayo at tayo naman ang naka-virgin na naman ito mga bro. Dahil hindi pa siya nabuksan. So buksan na lang natin para magkaalaman. Ayan, buksan na natin mga bro, no? Tutukan natin ating may wagang camera dyan. Alamin natin ang katotohanan sa likod na ang ating TV gagawin na Hisense. Kumusta mga bro? Sana magawa natin tong ating buhay na manong customer. Bubutasin na natin yung silyo. Ayan na, binutas ko na mga bro. Alam, may nakita ko parang tubig dito, no? Naku, delikado, baka nabasa pala ito. Yan, itabi lang natin yung mga tornilyo, no? Kumusta pala kayo lahat mga kapatid? Yun, may natira pang isa yata. Ano ko sumama? Yan ang ating nakikita sa ngayon. Wow, pumutok pala, nabasa nga ito. Ano yun, Miko? Oy! Nako, pumutok ang panubigan pala nito. So itutok lang natin mga kapatid, no? Tutok lang natin yung ating mahiwagang camera. Pumutok pala yung power supply natin. So yan, tutok lang natin mga bro. Nakikita natin, nagsisabugan yung mga pyesa pala dyan sa ating primary supply. Primary natin na portion, no? Pumutok lahat, may mga resistor dyan, nagsiputukan na. So malala pala to. Try natin i-convert, mahirap i-repair yan pag ganyan mga bro. Para tinamaan ng kidlat, sunog na sunog yan, tutok lang natin ang gusto. So try na lang natin itong hanapan ng board, or pag wala tayo makuha ng available na board, i-convert natin sa 3-4 wires. Sa 4 wires na lang natin i-convert, no? Bawasan lang natin konti ng alikabok dahil madaming dumi. Matindi na pagkadali ito mga bro. Sa tingin ko parang tinamaan to ng kidlat talaga mga kapatid, no? Kasi sa mga ganyang pagsabog yan, no? Pumutok, nagsiputukan yung mga resistor dyan. Ibig sabihin malala yan. Hindi na basta-basta ma-repair yan kung i-repair mo yung power supply na primary section. So try na lang natin hanapan ng kaparehas na ito na board. Kung wala naman, try natin i-convert ito sa 4 wires.
Sana walang problema yung screen nito. May nakita pa naman akong basa. Linisin lang natin maigi. Huwag lang natin hawakan yung kapasitor na yan. Sigurado hindi nag-discharge yan. May karga yan dahil umutok yung ating ano. Yan. So try natin hanapan mga bro, no? So update na lang ulit mamaya. Titingnan natin kung makahanap tayo ng kaparehas nito. Kung sakaling wala naman, convert na lang natin sa 4 wires ito. So wala tayo makitang kaparehas ito na board na mga bro, no? So try na lang natin i-convert ito sa 4 wires. Kasi meron tayong available pa na 4 wires na nag-iisa. Yan ang gamitin natin. Ang gagawin natin dyan, baklasin lang natin yung mga sunog, mga shorted na parts dyan sa ating primary power supply, para try natin ikabit yung ano, no, yung ating 4 wires. I-convert natin sa 4 wires ito, power converter. So i-discharge lang natin yung capacitor na filter kasi may karga pa yan mga bro, sigurado. Pag nag-discharge tayo dyan, gamitan lang natin ng ating soldering iron para hindi pumotok. Kasi pag binigla natin yung ano dyan, may karga dyan, pati tayo magugulat. Para dandahan sa ma-discharge, gamitan lang natin ng ano, soldering iron. Yung soldering iron natin dito sa ano, kasi yan ang magandang the best na pang discharge sa ating filter capacitor para hindi tayo magulat. So baklasin lang natin yung pinaka motherboard nito mga bro at i-convert natin sa 4 wires. Tingnan natin kung walang problema yung secondary nito. Check rin natin, no, kung may shorted sa secondary sa ating power supply, para kung wala i-convert na lang natin, no. So yun ang gagawin natin mga bro. Baklasin na natin yung mga sira dyan para ano. Shout out pala sa mga taga-Butuan dyan, lalo na kay kaibigan ko na si Chokes Tinaco, nandito na naman. So baklasin lang natin yung mga sunog dyan mga bro. So yan, baklasin lang natin mga kaibigan, no? Baklasin lang natin yung pinaka motherboard natin. Tingnan lang natin pagpunot sa mga bagay-bagay, no? Ayos! Balik ka na naman sa vlog-vlog no, amigo, ano? Siyempre, kailangan yun, di ba nga, sa buhay. Ito may nag-vlog sa Bisaya, amigos, nag-post ng gasolina. O yun, palpak naman yung ungas na yun. Bisaya pa naman. Dapat mag-vlog ka. Tapos inindihan niya yung sarili niya. Isipin mo yung sarili mo. Kala niya, gusto mong sikat na siya. Gusto mong sumikat. Ayan, sumikat nga talaga, nagpabalita siya ng ano eh. Oo, babalita siya, pero totally damage din siya. Kapakanan niya, hindi niya iningatan. Alam niyang, ano yun eh. Yun ang pagkakamali niya. Dapat safety first ka lang. Ibig sabihin, sumikat ka eh. Wala. Maling Kailangan pa sacrifice ang sarili mo. Mali yung diskarte niya na gano'n. Yung isang pagkakamali niya yung ganung bagay. Yun ang dapat hindi tularan. Bihira, buang ang po. Tapos mayroon pa namang isang vlogger sa Cebu. Iloilo yata yun eh. Oo. Iloilo, parang ngayon ang salita. Yung isang vloggers naman, pamirisyo naman ang ginawa niya, gumapang siya sa daanan ng sasakyan. Napanood ko rin yun. Gumapang siyang gano'n, no, kasi vlog. Snellman daw siya eh, nagka-traffic yata. O, Bisaya rin. Oo. Bihira ito mga Bisaya, ano ba Ano yan? talaga eh, gustong kumita pero nagkamali lang ng diskarte. Pamirisyo yung ginagawa eh. Hindi naman niya akalain. No? Hindi, umingi na siya ng tawad, okay na yun. Umingi na siya tawad doon sa lugar na yun. Dapat lang patawarin yung mga ganun. Kakasuhan daw yun. Siyempre nagsumikap na yung tao para kumita kahit papaano. Kaya lang medyo maling diskarte, maling paraan. Hindi daw papalampasin yun. Oo. Kasuhan. Malit lang na bagay yun. Pero dapat ano, pag-isipan mo na mabuti. Bago ka ano, makamapahamak ka nga naman. Yan ang sinasabing isip-isip mo na pagtay sa dating ano, isip-isip. Ay naku, ating bayan sana maayos na. Dahil medyo magulo din ang ating kapaligiran ngayon. Medyo ingat-ingat tayo mga kapatid. Natanggalin ko lang yung mga sirang mga ano dito mga kapatid, no? So update na lang uli mamaya pag na-convert na natin yung ating
power supply. Tanggalin ko lang itong mga sunog dito para hindi na gaano umaba yung video natin, no? Tanggalin lang natin mga sunog dito ng mga parts, mga shorted, tapos convert na natin. Update na lang ulit mamaya mga bro. Tuloy natin mga kapatid, no? So pakita ko lang yun, tinanggal na natin yung mga dapat tanggalin dyan ng mga nasunog ng mga parts yan. Inuubos na natin halos yan mga bro. Tinanggal natin yung mga shorted, pati yung IC. Ito yung mga tinanggal natin mga bro yan, no? Para mga mota yan, para mga kuto ng kalabaw. Tinanggal na natin, no? So try natin ikabit yung ating 4 wires na power converter. Titingnan natin kung mapagana natin mga boss. Yan, malinis na siya. Inalis na natin yung dapat alisin. Hindi ko na rin tinanggal mga bro. Hinang ko lang yung dalawang paa. Wala nang connection yan mga bro. Nakakabit lang yan kasi medyo mahirap baklasin yan kaya hindi ko na tinanggal. So try natin convert, no? Ito lang ulit mamaya mga bro. Titingnan natin kung mapaandar natin. So tuloy natin mga kapatid, no? Naikabit na natin yung ating 4 wires power converter, no? So yan, naikabit na natin lahat yung kanyang so try natin yung power plug in, tapos check natin yung voltahe, no? Titingnan natin kung magkaroon na ba siya ng standby power. So dyan natin piniste yung ating 4 wires power converter. Yan, plug in natin, no? Yun, umilaw na yung ating standby power mga bro. Kita nyo pula na. Susukatan lang natin ang voltahe, no? Gamitan natin mahiwagang tester. So yan, may 12 volts na tayo mga bro. Tingnan naman natin yung papuntang backlight. Yun, may 56. So kasi naka-standby pa yan mga bro, no? So normal na supply natin, no? So try natin ikabit yung backlight at saka yung ating LVD disconnector kasi hindi pa natin kinabit. So kabit natin. Silipin natin para malaman natin kung may picture ba siya. Kakabit lang natin yung backlight, no? Sana walang problema yung backlight nito. Kabit lang natin yung kanyang backlight. Yeah. Tapos itong LVDS connector kabit na rin natin. Yan, yan lang natin siya. Tingnan natin, malinis naman, no? Yan, suksok lang natin ang dahan-dahan. Kasi one hand tayo, no? Tapos lock natin. Yan, nakabit na natin, no? So, tanggalin na natin yung body ground natin. Check natin, titingnan natin kung may picture na, no? So ikabit lang natin sa stand muna kasi medyo mahirap, no mga bro. So ito na mga bro yung ginawa natin na Hisense. Nung tagalan tayo dahil sira din pala ang backlight, ginawa pa natin mga bro, hindi ko na lang binidyohan, no? So ito na, napalitan na rin, inayos na rin natin yung backlight. Yan, power on lang natin. Ito, ingat natin konti yan. Yan, lumabas na si Hisense mga bro. Yan, smart. Matagalan tayo dahil sira din pala yung backlight niya. Dubli pala sira, bukod sa pumutok na power supply, may tama rin yun. Yan, kinabitan lang natin ang antena yan mga bro. Meron na siyang digital TV kaya malinaw na siya mga bro. So okay na yan mga bro, sigurado na yan. So maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating ina-upload na video mga bro, no? Maraming salamat at magandang tanghali po sa ating lahat.